na pwede po nating ibahagi o i-share ang ating live stream every Sunday sa ating mga families, relatives, and friends para sa ganoon po sila man rin ay makarinig ng buhay at banal na salita ng Diyos. Amen po ba? So tayo pong lahat ay tatayo sa umagang ito para po tayo ay manalangin na sama-sama sa gawain ng Diyos. Hallelujah! We bless your name, O God. We honor you, O God. Salamat sa iyo, banal na Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa isang napakagandang umaga. Salamat sa isang panibagong buhay, panibagong lakas, Panginoon, na patuloy mo pong pinahihiram sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa isang oportunidad, pribilehyo, Panginoon, na kami ay makakasamba, makakapagpuri, magsasaya, makikinig ng iyong mga buhay at banal na salita. Ito po, O Diyos, ay iyong grasya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat at salamat sa iyo, Diyos. At sa pagkakatong ito, Panginoon, bago nga po kami tuluyan tumungo sa trono po ng iyong biyaya, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba, nagpapasiyasat ng aming mga puso, ng aming mga kaisipan, anuman pong mga kasalanan na aming pong mga nagawa, mga nasabit, mga naisip, na hindi naging kaluguran sa iyong banal na harapan, patawarin po ninyo kami, O God. Linisin niyo ang aming mga puso't isipan. Hayaan mo ang pagdalo namin, Panginoon, na sa umagang ito'y maging katanggap-tanggap, maging magandang samyo sa iyong banal na harapan, sa iyong pandinig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kapatawaran sa bawat isa sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin hinihiling ng Banal na Espiritu ay malayang mag-minister sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang kumilos sa kalagitnaan at sa kabuuan ng gawaing ito, O Diyos. I-celebrate namin, Lord, ito po ay Family Day ng CCM Church, O God. Lord, ikaw ang maging sentro ng selebrasyong ito. Ikaw ang mabigyan ng karangalan ng lahat ng gagawin namin sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo at pangunahan ang lahat pang tatayo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Banal na Espiritu, patuloy kang malayang makakilos at makagawa sa buhay nila. At Lord, lalo na sa iyong lingkod, sa aming pastor na maghahayag, Panginoon, ng iyong mga buhay at banal na salita. Ang balutin niyo po siya ng iyong kapangyarihan. Patuloy, O God, ang iyong mga mayaman at buhay na salita, na purong mga salita mo ang patuloy niyang maihahayag sa aming kalagitnaan. At bawat isa, Panginoon, O God, ay patuloy na mabuksan ang puso't isipan namin, ma-ready ang aming mga katawan sa pagsamba sa iyo at sa pakikinig ng iyong mga buhay. Ito'y aming pinawasak. Yes, O God. Lord, higit pa nga kami sa mananagumpay. That we are your children, O God. Mananagumpay kami. Kaya sa umagang ito, kami na po'y nagtagumpay. Kami na may tagumpay, Panginoon. Matutuwa at magagalak kaming sasamba sa iyo. At excited kaming makikinig ng iyong mga buhay at banal na salita. Salamat sa iyo. Lahat po ng papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba, binabalik na po namin sa inyo at ang bayan ng Diyos ay magsabi po ng Amen. 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 Yan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige po, huwag nating tipirin ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ayan. Sabi nga po kanina ng ating tagapag-pray, ano po? Sabi po niya, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Sabi doon, rejoice. Rejoice in the Lord. Rejoice in the presence of our Lord. Hallelujah. At sabi po sa Psalms 150, verse 6, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Amen. Hindi po sinabing lahat lang ng may pera sa bulsa. Lahat lang ng walang karamdaman. Hindi po. Sabi doon, ang lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon.
humihinga pa ba yung katabi natin? Ayan, so may dahilan ka para magpuri sa Panginoon. Amen! Hallelujah! Sige po, palakpak natin ang ating mga kamay. Woo! Palakpak po ang ating mga kamay para sa Panginoon. Hayaan mong magpuri ang iyong mga kamay. Hayaan mong pumadyak ang iyong mga paa para sa Diyos. Oh, hallelujah! Come on, let's sing! I praise the mighty, I praise on the mountain. I praise when I'm short. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Because praise is the water my enemies drowning. And as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Because praise is my weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. And as long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. One more time, let's sing. I'll praise in the valley, I'll praise on the mountain. Sure, praise when I'm doubting. Now praise when I'm numbered. Now praise when outnumbered, now praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. And as long as we breathe, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Oh, I will praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? No, so we praise. Praise the Lord, oh my soul. Oh, we praise. Praise the Lord, oh My soul. hey. Hey. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody. Yes, Lord. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're Yes, faithful. you are faithful. Praise 'cause you're And you are true. Praise 'cause there's Oh, nobody I greater praise than you. you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're Yes. true. Praise 'cause there's Oh, we will nobody praise you, greater Lord. than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's One more time, nobody let's sing our greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Yes. Praise 'cause there's nobody Greater greater than than you. you. Praise
inside. Sing, I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. Yes. My God is alive. So Oh, how can I hallelujah. keep it The inside? joy that we can contain, Oh, Lord. I won't be quiet. Oh, we will My worship God and is praise. alive. How could I keep it inside? quiet. Oh, I won't be Oh, quiet. I won't be My God quiet. is alive. For you are How alive. could I And you are keep it doing something in inside? my life, Lord. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be Oh, I quiet. won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? Oh, the last time I sing, I won't be quiet. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, praise! Praise the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. The Lord, oh my soul. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise. There's Oh, there's nobody greater than you. greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause oh, let's sing. I praise. I praise 'cause you're sovereign. You reign. Praise 'cause you reign. You rose. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. For the last time, let's sing, Lord, I will praise you. Greater than you. Only you, Lord. Only you, Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, bless the Lord. Oh, my soul. Come on, command your soul. Oh, bless the Lord, oh, my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise, oh we praise you, our living God, oh the living God. The Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. For you are worthy, our God is worthy of all the praise. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Oh, we will shout a praise to your name, God. We will sing praises, God. We will sing praises for you are worthy. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, we bless your holy name. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Come on, let's sing. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love.
bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, Jesus, my Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lahat po ng may hininga, purihin ng Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Huwag po nating hayaan na hindi natin maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa oras na ito. Patuloy po nating namnamin ang kanyang pagsama, ang pagpuspos ng kanyang banal na Espiritu. Hallelujah. Lord, salamat po sa mga buhay na ito. Lord, hallelujah. Salamat sa buhay ng bawat isa na tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Oh Lord, hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah. Lord, hindi mo lang dinisenyo ang araw na ito para ikaw ay purihin, para ikaw ay aming sambahin, pasalamatan, dakilain sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, kundi layunin mo rin, O Lord, na tugunin ang panawagan ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod. Hallelujah. Nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang pag-iyak ng aming mga puso, O Lord. Hallelujah. Hindi lamang dapat kami ang makaranas ng iyong biyaya, O Lord. Higit lalo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, O Lord. Kaya naman, O Lord, lubos po ang aming kagalakan sa umagang ito dahil tinugon mo ang aming mga panalangin, ang aming pag-iyak, Lord. Higit lalo ng aming mahal na senior pastor na si Pastor Jun Bacati, O Lord. Hallelujah. 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 Salamat at pinagtagumpay mo kami sa umagang ito, Father God. Lord, nagagalak ang aming mga puso sa oras na ito, Father God. Nakikita mo, Lord, ang mga pamilya namin na nakakasama namin. Hallelujah. Ito po ang design ng aming mga puso. Hallelujah. Na sila hindi lamang naming makasamang nagpupuri, naglilingkod, sumasamba sa iyo, O Lord. Hallelujah. Kundi dito pa lamang sa lupa ay maranasan na namin ng iyong kaharian. Oh, hallelujah. Hallelujah. Kagaya po ni Noah, O Lord, na naghintay ng mahabang panahon. Hallelujah. Dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, hallelujah, ay naligtas ang kanyang buong sambahayan, Lord. Bukod tanging pamilya lamang niya ang naligtas sa puot ng Diyos. Hallelujah. Pero hindi po basta biro ang kanyang ginawa, O Lord. Hallelujah. Pinalalahanan niyang mga tao sa kanilang kasamaan, sa kanilang mga kasalanan, but still, naging matigas ang kanilang puso, O Lord. Hallelujah. 100 taon. Hallelujah. Ang kanyang ginugol, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Maging si Rahab, O Lord, na babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, Lord, dahil sa pagkupkup niya sa 2 espiya sa Jericho. Hallelujah. Naligtas ang kanyang pamilya dahil kinahabagan po sila ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. 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 Maging ang bantay ni na Pablo na nagtanong sa kanila kung anong dapat niyang gawin. Hallelujah. Sumampalataya ka, ikaw at ang iyong buong pamilya ay maliligtas. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, dalangin ko ng mga nabanggit na mga salita mo ay mag-manifest, Father God, sa bawat pamilya na naririto, oh Lord, hallelujah.
maranasan ng pagkilos mo, Father God, hallelujah. Maranasan ang kapangyarihan mo, maranasan ang pag-ibig mo, O Lord, hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, O Lord, lubos na nagagalak ang aming mga puso sa oras na ito, sa araw na ito, Father God, hallelujah. 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 Dinadalain ko ng bawat pamilya na narito, O Diyos, ay maranasan ng kapayapaan, ang pag-ibig, ang pagmamahal, O Lord God, ang kalusugan, ang kagalingan, O Lord. Hallelujah. Lord, hindi po ito ang una't huli, bagkus, Lord, ito po ang simula na kami sama-samang magpapamilya na magpupuri sa iyo, sasamba sa iyo, higit lalo maglilingkod sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Restoration. Hallelujah. Deliverance, O Lord. Hallelujah. Nawa magmanifest ito sa lugar na ito, dito sa CCM Conception, sa CCM family, O Lord God. Hallelujah. Salamat po sa buhay ng bawat isa na hindi nagsasawang nananalangin, nagpapagod, nagpapagal, O Lord God. Hallelujah. Umaapela, tumatawag, umiiyak, nananalangin, lumalapit sa Panginoon upang ang aming pamilya ay aming makasama, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Truly, Lord, na tapat ka, O Diyos. Ika'y buhay at makapangyarihan. Hallelujah. Walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman, O Lord, patuloy po namin dinadalangin din sa oras na ito na patuloy kang mangusap, magministeryo, magpakahayag, O Lord God. Hindi lamang sa oras na ito sa aming pagpulit, pagsamba sa pananalangin, higit lalo sa pakikinig namin ng iyong banal na salita, O Lord. Hallelujah. Lord, maghari ka sa umagang ito patuloy. Puspusin mo pa kami ng iyong kapangyarihan. Possess us, consume us, O Lord. Hallelujah. Patuloy mo kaming iduyan. Patuloy mo kaming palanguyin sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Patuloy mo pag-isayin ang aming mga puso, ang aming mga espiritu sa umagang ito, O Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang gawain ito hanggang sa matapos kami, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. At sa oras po ito, lahat po ng pamilya, kapag-anak na narito, hallelujah, patuloy mo po silang gabayan, patnubayan, ingatan, O Lord, maging sa aming mga magulang na kahit may iniindang karamdaman, O Lord God, ay mas ninanais pa na nila kay mapurihan sa kanilang mga buhay. Hindi hadlang ang kanilang edad, ang kanilang nararamdaman upang hindi sila magpurit sumamba sa iyo, O Lord God. How much more kami pa ng mga mas bata, mas malakas, O Lord. Hallelujah. 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 Wala po kaming ibang nais kundi ikaw lamang ang may taas sa aming mga buhay, O Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat. Sa ipo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus na aming tagapagligtas at sa gabay patnubay ng banal na Espiritu. Ang lahat po ng nagtagumpay, pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Ayan, salamat po. Welcome po. Makakaupo na po bawat isa and welcome po sa ating Sunday Worship Celebration. Welcome po sa CCM Conception and nagagalak po kami na makasama ang bawat isa sa umagang ito. Lalo na po ngayong araw, no, dahil ito po ay ating CCM Family Day. Kaya salamat po sa bawat isa na nandito ngayon. And I hope po, no, tayong lahat ay
talagang na-encounter ang Lord and naibigay yung the best na pagpupuri po kanina nung tayo ay nag-worship. Amen. And ayun po, salamat dahil may nakikita po akong mga bagong mukha. Ayan, at ang mga dating mukha na nakikita ko po ulit ngayon. Welcome po sa bawat isa. No? And welcome po natin yung mga first time guests po natin. Kahit itaas nyo na po yung kamay nyo para makita po kayo ng ating family dito, no? Si Miss Mariluz Santos. Welcome po. Mr. Ernesto Pare. Welcome po. And Miss Ira Bitug. Welcome po. And Mr. Lawrence Mangune. And Edmond Mangune. Wow, welcome po sa CCM Concepcion. And we're glad po na nakasama po namin kayo ngayong Sunday sa ating Sunday celebration po. No? So salamat sa Lord dahil muli, sabi ko nga kanina ay ito po ang ating CCM Family Sunday. No po ko. So salamat po dahil nandito po ang bawat isa and naniniwala po ako na pinagbaon po natin yung katabi natin. Ayan, no? So kung hindi yun nakapagbaon, huwag ka mag-alala kasi pinagbaon ka ng katabi mo, no? Ayan, ano lang po, reminder lang po. After po ng ating Sunday service, wala po munang aalis, no? Sa tayo pong lahat mag-e-enjoy. Amen? Lahat po tayo, okay? Bilang ko po kayo, nasa 157 po tayo lahat dito. No? Wala pong aalis and mag-enjoy po tayo after ng ating worship service. So, ngayon po tayo ay dumako na sa ating pagbibigay, pagkakalob sa Panginoon, no po? Sa ating tithes and offering part, no? So, meron po sa atin na nagbibigay na before pumasok or during our kamayan or after the service po, no? So yung ating offering box, tithes and offering box ay nandun po sa likod. Before po tayo lumabas, makikita po natin yung box doon. So pwede po natin ihulog doon ang ating mga tithes and offering. And we know po, no, yung ating pagbibigay at pagkakaloob sa Panginoon is part of our worship. Amen. So sana po ay patuloy nating hingin sa Lord na magkaroon po tayo ng puso na maging marunong po na magbigay sa Panginoon. Amen. So ngayon po, tayo po muna ay yumuko at manalangin para sa ating tithes and offering prayer. Lord, patuloy kayong pinupuri, dinadakila sa umagang ito. Salamat dahil dinala niyo po kami dito, Panginoon. Salamat dahil malakas kami. Salamat dahil hindi niyo po kami pinagkukulang, Panginoon. Salamat dahil tinutugunan niyo po lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya naman, sa oras na ito, Panginoon, bilang parte ng pagpupuri namin sa iyo, hayaan mo, Panginoon, na maibigay nga namin yung nararapat, Panginoon, na ibigay sa inyo na pagkakaloob, Panginoon, sa aming mga tithes and offerings, Panginoon, mga personal na bagay ito sa amin. Kaya nawa, Panginoon, ay talagang makita namin yung kahalagahan nito, Panginoon. Lord, hindi lang sa pagtulong sa gawain mo dito sa CCM, Lord, bagkus, Panginoon, ito ay pag-respond, Panginoon, sa kabutihan po ninyo sa amin at pagtugon, Panginoon, sa kalooban po ninyo sa amin, Panginoon. Kaya naman, hayaan mo magkaroon kaming lahat, Panginoon, ng cheerful heart, Panginoon, sa pagbibigay, Lord, sa gawain mo, O Diyos, at sa pag-expand pa ng kingdom mo dito sa lupa, O Diyos. Salamat po, maghari kayo, maitaas kayo, maparangalan kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Once again, inahin po bawat isa na tumayo. Tayong lahat. And kamayan po natin. Welcome po natin yung mga na-miss natin and yung mga first time po natin. Come on.
Magandang araw po sa ating lahat. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Yung palakpakan na yon ay ano lang, kay Kati lang yon. Yung sa Panginoon. Yung sa Panginoon. Lord, patawaran mo kami, makanyang kayang papalakpak. Palakpakan natin ang Panginoon! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Praise God! Hallelujah! Amen! Amen! Tinuro ko sa parulong kanina, yung tungkol sa redemption. Pinakita ko kung gaano kabigat ang ginawa ni Jesus para lang hindi na tayo parusahan ng Diyos. Sinabi ko, kung halimbawa yung isang mamamatay tao ay mabigat na yun sa kanya, di ba? Yung nakapatay ka, mabigat na yun. Dala ni Jesus yung kasalanan nun. Kasalanan ng buong mundo, dala-dala niya sa krus. Napakabigat po nun. Pero ginawa niyang lahat para tayo ay matubos. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya para sa akin, sabi ni Joshua, basahin nga po natin. Ano sabi ni Joshua, chapter 24, verse 15? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit para sa akin at sa aking pamilya, kay Yahweh kami maglilingkod. Sabihin ng bawat pamilya, kay Yahweh kami maglilingkod. Go! Sinong pamilya ba yung pinakamalakas? May premyo mamaya. Kay Yahweh kami maglilingkod. Sabihin ng bawat pamilya. Hoy, mahirap hanapin kung sino yung pinakamalakas. Ano yung nag-amen siguro? Yun. Sino yun? As for me and my house, we will serve the Lord. Yun po yung sa Joshua 24:15. Bago magpaalam si Joshua dahil tapos na yung kanyang ministry at alam niya na siya ay magpapaalam na, ay iniwan niya yung ganoong challenge sa mga tao. Mamili kayo, sabi niya, kung sino ang inyong paglilingkuran. Yung mga Diyos na pinanggalingan ninyo ng inyong mga magulang, o kaya yung mga Diyos na ng lupaing tinitirhan nyo ngayon, kasi may mga Diyos din sila. Pero sabi niya, but as for me and my house, amen, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking pamilya, sa Diyos kami maglilingkod. Yan po yung ating pagbulay-bulayan ngayong araw na ito. Pray muna tayo sandali. Panginoon, salamat po dahil sa pagkakataong ito na ilan siguro sa amin, marami sa amin ang galak na galak dahil naisama niya yung kanyang pamilya, kanyang mahal sa buhay ay naisama niya sa lugar na ito kung saan ay siya po ay masaya dahil buong pamilya niya marahil ay narito. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan. Dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos, hindi ang Diyos ng mga Mesopotamia, hindi ang Diyos ng mga Amoreo, kundi ikaw na buhay at makapangyarihang Diyos. Ikaw lang ang tunay na Diyos. Pagpalain mo lahat ng mga anak mong nakiisa sa gawaing ito at hayaan po ninyo na tanggapin po nila ang biyaya at pagpapalang lang gagaling sa inyo. At makita nawa ng mga nahikayat o kaya ay in-invite na mga kapamilya na hindi po sila nagkamali ng pagpapasya na piliing sumama ngayon
for your glory, para sa iyong kapurihan, kalwalhatian. Para sa iyo, Panginoon, kaya kami nandito. Hindi dahil sa aming asawa, hindi dahil sa aming anak, para po kaya kayo, Ginoo. Anyatso kami keningeni. Burida kang pasalamatan, samban. Dakal pong salamat, maraming salamat. Samahan po kami ng inyong kapangyarihan hanggang sa kami matapos. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Yan po yung ating bibigyan ng pansin ngayon. As for me and my house, we will serve the Lord. Yan po yung ating family mission statement of faith. Family mission statement of faith. Ano yan? As for me and my house, we will serve the Lord. Para sa akin at sa aking buong pamilya, paglilingkuran namin ang Panginoon. Yan po ay napakahalaga. Pero, hindi siya basta-basta nangyayari. Hindi siya basta-basta nangyayari na basta't ako at ang aking pamilya ay maglilingkod kami sa Diyos. Naku, hindi basta-basta yan. Pag-aralan natin hanggang matapos ito pong lesson na ito, nawa, lahat tayo ay tunay na makapagpasya na ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maglilingkod lamang sa Diyos. Sa Diyos. Simulan po natin, ang mga bagay na ito ay nangyayari, unang-una, sa pamamagitan ng ating mga choices. It starts with a choice. Ito po yung nagsisimula sa iyong pagpili. Kasi po, araw-araw, meron tayong pagpili na ginagawa. Ngayon, marahil ay pinili mong pakinggan yung nagsama sa iyo dito. Pero maaring dati, hindi mo siya pinapakinggan. Iba yung pinipili mong gawin. Tama po ba? Magsabi nga ng amen yung tinamaan. Yung dati, ini-invite ka rin, pero may pinili kang ibang gawin. Pero ngayon, in-invite ka ngayon, pero pinili mong sumama. First time lang po yung may ganyan banderetas na ganyan. Pota po balay magpiesta. Ali po. Piesta to ng mga pamilya ng Diyos. Piesta. Sa Bible, alam mo, ang daming piesta. Pabanwaan ng karakal piesta. Kaya katamo pa naman, yung baryo, may itong niya piesta, ne? May itong niya piesta. Kaya pong Biblia, dakalya piesta. Ano yung kaburiing Diyos na yung magpiesta la para kaya deng tao. So, sa madaling salita po, ang desisyon na yon ni sino na? Si Joshua ay nagsisimula sa isang mahalagang pagpapasya. Ang tao ay laging mayroong choices. We always have a choice. Lagi tayong may pagpipilian. Minsan, mga lating pipamilinan, nasa liwang ko, nanya anong kulay? Kulay white ba? Kulay blue? Tapos pipili tayo ng isa sa mga yon. Meron ding malalaking mga pagpipilian. Kahit po hindi tayo aware o hindi natin alam, pero araw-araw po, nagpapasya tayong pumili ng gusto nating gawin. Tatama rin ba ako ngayon o sisipagin? Maglalaba ba ako ngayon o mahihiga? Alin man doon ang pinili mo po yun. Kaya nga, ang araw-araw na buhay natin ay isang pagpili. Pipiliin ko bang magsasalamin ba ako ngayon? Piliin ko ba itong damit na ito ngayon o hindi? Lahat ang dami-dami po niyan na ating ginagawa na pagpili. Kahit sa Bible po, sa Bible ay may malalaking mga pagpili. Tayo, minsan hindi na natin napapansin. Minsan hindi aware na pinili pala natin hindi umattend, pinili natin hindi mag-pray, pinili natin hindi magbasa ng Bible, pinili natin hindi magsaya, mas gusto natin magsungit. Pinipili po yun. Pinipili yun. At yun ay hindi nakasalalay sa ibang tao. Tandaan natin. Kaya naman nainis ako dahil sa kanya. Hindi. Wag po ninyong sampalatayanan yung ganon. Kahit pa nakakainis siya, pwede kang hindi mainis. It's your choice. Amen? Okay, simulan natin ngayon. Itong pagpili sa Bible ng mga tao
sa iba't ibang mga malalaking mga desisyon. Tingnan natin ang sinabi ni Moises sa mga taga-Israel. Deuteronomy chapter 30, verse 19 and 20. Ganito ang offer ni Moses. Kasi po, bago si Joshua, si Moses muna. Siya yung tumulong, ginamit ng Diyos para palayain ang mga tao mula sa pagkaalipin sa Egypt. At ito po ang sabi niya sa mga huling tagpo ng kanyang paglilingkod, "Saksi ko ang langit at lupa. Ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa." Tingnan po ninyo ha. Ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin ninyo si Yahweh, sundin siya at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac, at Jacob. So, si Moses ay nag-offer. Pinakita niya ang choices, ang pagpipilian. Balikan natin kung gaano katindi, gaano ba kadaling mamili sa panahon ni Moises? Buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Alam niyo bang ganun lang kadaling piliin? Kahit nakapikit ang mata ng tao, kaya nilang pumili. Siyempre, pipiliin ko buhay kaysa kamatayan. Siyempre, pipiliin ko pagpapala kaysa sa sumpa. Pero alam niyo ba nangyari? Yung totoong nangyari? Namatay sila. Dahil sa verse 20, ibigin ninyo si Yahweh, hindi nila ginawa. Sundin siya at manatiling tapat sa Kanya, hindi nila ginawa. Upang kayo at ang inyong salinlahi ay mabuhay ng matagal, hindi nila ginawa. Samantalang, siguro sasabihin natin, kung ako lang yung mga yon, siyempre buhay ang pipiliin ko. Siyempre pagpapala pipiliin ko. Hindi ko pipiliin ang kamatayan o ang sumpa. Pero, hindi po nangyari ulit. Pinili pa rin nila. Kaya minsan, kahit unaware, hindi natin namamalayan, may napipili tayong desisyon na nakakasakit sa atin. Walang ibang may responsibilidad, kundi yung tayo kasi ang pumili. Lagi ko sinasabi yan. Doon nga sa ikakasal sa Sabado, sinabihan ko sila na huwag kayong pa-epekto sa labas. Sa magiging biyanan nyo, magiging biyanan ng isa't isa, dapat nasa inyo pa rin. Kasi kayo nang dalawa ngayon ang magsasama habang buhay. Huwag nyo hayaang ang ibang tao ang magdesisyon para sa inyo. Kailangan meron kayong sariling paninindigan at pagpili sa mga dapat ninyong ginagawa. Ito ba isang pagpili? Sinabi naman ito ni Elijah sa mga taga-Israel din. Basahin lang muna natin itong pagpili na ginawa ng mga tao. At in-offer naman ni Elijah sa unang hari, chapter 18, verse 21, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, mga Israelita, kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Dalawa lang ang pagpipilian. Isang Diyos at ang isang hindi tunay na Diyos. Wala pong maraming pagpipilian. Hindi pwede ba, Lord, kay Yahweh at saka kay Baal? Hindi nga, may pagpipilian. Kung, sabi niya, kung si Yahweh ang tunay na Diyos, sundin ninyo siya. Kung si Baal naman, sundin ninyo siya. Napakadaling malaman. Siyempre, ang isasagot ng mga taong bayan kung sasagot sila, pero sabi niya, hindi umimik ang mga tao. Hindi umimik ang mga tao. Kasi hinahanapan pa nila ng katunayan kung sino ba talaga ang tunay na Diyos. At sa kwentong yan, ipapakita ni Elias na si Yahweh ang tunay
na Diyos. Pero sa atin ba kailangan mampatunayan kung sino ang tunay na Diyos? Mukhang hindi na. Mukhang hindi na. Alam na ninyo na may isang Diyos talaga na dapat sambahin. Hindi na kailangan, pwede ba, tama naman, pwede bang dagdagan? Pwede bang hindi lang isa? Kasi malaking tulong din kung may katulong. Tama na ang Diyos. Piliin na ang Diyos. Bakit hindi ka ba kayang tulungan ng Diyos na buhay? Hindi ba kayang ibigay lahat ng kailangan mo ng Diyos na buhay? Hindi ba kayang pagpalain at bigyan ng lahat ng pangangailangan mo ng iisang Diyos na may likha ng langit at lupa at ng dagat at ng lahat ng mga nasa iyon, ng lahat ng buong galaxy? Hindi kulang ba siya para ikaw ay maligtas at mapagpala? Bakit minsan kailangan pang, hindi, mas maganda rin na maraming Diyos? Kaya dito po, dalawa lang ang pinag-aagawan. Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, o yung Diyos-Diyosa na si Baal, sa kanya kayo maglingkod. Tayo po, alam niyo bang nahihirapan din tayo minsan? Dahil hindi natin lubusang personal na nararanasan ang Diyos. May pagdududa pa rin tayo kung sino ang ating pipiliin. Meron pa tayong paghihirap na nararanasan, paano ba piliin ang tamang dapat piliin. Pero kay Joshua, tingnan ninyo, commitment to that choice. Si Joshua ay nagpasya siya at nagtalaga siya ng kanyang buhay nung bigkasin niya, as for me and my house. Kasi si Joshua ang padre de pamilya. Sabihin mo sa katabi mo, si Joshua ang padre de pamilya. At ang padre de pamilya po, sila ang dapat maging pastol ng kanilang pamilya. Ang padre de pamilya, kayo po ang pastol ng inyong buong pamilya. Kayo ang unang mag-aakay sa inyong pamilya na lumapit sa totoo at buhay na Diyos. Kaya may malaki pong responsibilidad ang padre de pamilya, haligi ng tahanan. Nasa inyo po kung matitibag o mabubuo ang inyong tahanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Yung sa may tatay lang, kung tingin nyo tatay, yung katabi nyo lang. Kung tingin nyo lang tatay, pag tingin nyo tatay, lolo, ganyan yung katabi nyo, magpakatatag ka, lolo, tatay, ganyan. Commitment to that choice. Kasi pag alam mong tama ito, pag alam mong tama itong pinili mong ito, yan ang ginawa ni Joshua. Dahil tama ang pinili niya, tatayuan niya at ibobroadcast sa mga tao, ang pipiliin kong paglingkuran ay ang buhay na Diyos. Sabi niya. At alam po ninyo, sabi ko sa aking ninote na ilang mga salita, kailangan dito, we need sacrifice and faith to follow Joshua's choice. Kailangan dito ng sakripisyo at pananampalataya para kung gusto nating gayahin yung pinili ni Joshua. Hindi po biro-biro. Hindi biro-biro ang sakripisyo ng pagpili ng pagsunod sa naging choice ni Joshua nang sasabihin niya, para sa akin at sa aking buong pamilya, kami maglilingkod. Hindi po madali yun. Lalo na kung yung anak mo kasing tigas ng ulo nung taga Pampanga. Hindi yung taga Concepcion, taga Pampanga. Kahit inaaya mo ng sumimba, mag-pray na ako, Kembale. Ang bata ngayon, may sarili ng pagpapasya. Kaya mahirap yung sinabi ni Joshua nung sabihin niya, kailangan dito ng commitment. Para sa akin, ako at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Malaking sakripisyo at pananampalataya ang kailangan meron ka. Pananampalataya, o unahin natin, sakripisyo,
sakripisyo na kailangan gawin mo lahat ng pagmamodelo sa mga pamilya mo. Imomodel mo talaga sa pamilya mo kahit mahirap, imodel mo nasa tama ka. Kasi tingin niya nasa tama din siya. Kahit nagpe-pray na lang siya sa bahay yung iba. Kahit yung iba ay, kahit hindi ako sumisimba anak, ako naman ay ipag-pray mo na lang ako para sabay-sabay tayong pupunta sa langit. Parang tama din sa tingin niya. Ang hirap, anuhin yun, ayusin nun. Ang hirap baguhin. Kaya paano yun mangyayari? Kailangan ng malalaking mga sakripisyo para mangyari. Lalo na kailangan ng pananampalataya para magawa ang ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod sa Diyos. Alam po ba ninyo kung bakit ganon kahirap? Kailangan ng sacrifice at saka ng faith ang maglingkod sa Diyos. Kung ang paglilingkod sa Diyos ay talagang paglilingkod sa Diyos mismo, madali. Halimbawa, Lord, ito po, Lord, na pera na ito ay para sa iyo, Lord. Abutin po ninyo, Lord, please. Kunin nyo. Di ba? Kung ang Diyos mismo aabot, kahit 1,000,000 yan, ibibigay ko. Kung aabotin mismo ng Diyos. Kaya lang, hindi naman ang Diyos ang talagang umaabot eh. Yung treasurer ang umaabot. Tama? Yung paglilingkod sa Diyos eh, halimbawa, Lord, ako po ay maglilingkod sa iyo, yung oras ko, 1 linggo, ibibigay ko sa iyo. Talaga bang sa Diyos mo lahat binibigay yan? Pakinggan niyo itong message na to. Sa Gawa chapter 17, verse 25, kung naisama yan, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sino po yan? Ang Diyos. Ang Diyos, ha? Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Sa halip, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Hindi pala siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Paano ngayon yung sabihin ni... Sino nagsabi? Si Joshua, na as for me and my house, we will serve the Lord. Hindi pala siya nangangailangan ng tulong o paglilingkod ng tao. Kaya ko sinabi na ang commitment ng pagpiling ito ay kailangan ng sacrifices at kailangan ng faith, pananampalataya. Alam nyo kasi, gusto mong mapaglingkuran ng Diyos ng totoo, di ba? Ano sabi? Paglilingkuran mo ang iyong kapwa. Paglilingkuran mo yung iyong kapwa. Sabi ng Bible, ano man ang gawin mo sa taong ito, kanino mo ginawa? Sa Diyos. Imaginein mo, paglilingkuran mo yung iyong kapwa. Sabi ko sa inyo kanina, kung sa Diyos sana diretso ang paglilingkod, alam problema, Lord, willing kami maglingkod sa iyo, kaya lang, hindi siya nangangailangan ng paglilingkod. Hindi siya nangangailangan ng tulong. Anong utos siya sa Bible? Gagawin natin ang paglilingkod sa ating kapwa at ginagawa natin yun sa... Naintindihan po ba ninyo? Meron pa po ba akong kausap ngayon? Naintindihan niya pa? Ang gagawin mong paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa kapwa, sa tao. Buti hindi siya kagaya ng katabi mo, ano? At least mabait yung katabi mo ngayon. Hindi siya kagaya. Paano kung yung paglilingkuran mo ay stress, nakakainis ang paglilingkuran mo? Paano mo ngayon sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord? Ang paglilingkuran mo, sakit ng ulo. Paano mo gagawin yon? Kailangan ng sacrifices and faith. Pakita ko sa inyo mamaya. Kasi si Jesus mismo, nag-sacrifice ba siya? Nung paglingkuran niya yung tao? Anong paglingkuran niya ang Diyos? Pero kanino na ginawa paglilingkod? Sa tao? Dumating ako rito para maglingkod, hindi para paglingkuran. Kanino siya naglingkod? Sa Diyos, pero sa tao niya ginawa. Nag-sacrifice ba siya para sa tao? Pero alam nyo, nagkaroon din siya ng faith sa tao. Kasi iniwan niya yung mga alagad niya
Ano sabi niya sa mga alagad niya? Nung iwanan niya, humayo kayo at gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Nagtiwala siya sa mga alagad niya na 12. Nagtiwala siya, 11 lang pala, 11. Judas na yung isa, di dapat magduda. Po, taga lang, Judas no naman din. Hindi. Nagtiwala siya na magiging alagad niya yung lahat ng bansa sa pamamagitan ng 11 habang umaangat siya sa langit. Hindi lang siya nagsakripisyo, nagtiwala din siya nanampalataya sa kanyang mga alagad. Tayo, paano? Paano tayo ngayon maglilingkod? Kaya nga maraming tao hindi totoong naglilingkod sa Diyos dahil kung pwede, sana, yung Diyos mismo ang paglingkuran. Paano? Ang sabi ng Panginoon, sa kapwa mo gawin yung paglilingkod na yan. Sa pastor mo, sa leader mo, gawin ang paglilingkod na yan. Kaya yung iba, hindi talaga naglilingkod dahil hindi niya gustong paglingkuran yung kanyang kapwa. Ayaw niyang paglingkuran yung kanyang kapwa. Wala tayong pananampalataya sa Diyos. Paano? Gusto natin, sana, dapat mabait kung paglilingkuran ko yan. Dapat mabuting tao yan kung paglilingkuran ko yan. Dapat yan ay banal kung paglilingkuran ko yan. Ayaw nating maniwala sa Diyos. Kulang tayo ng pananampalataya na yung inuutos niyang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa kapwa. Paano ngayon? As for me and my house, we will serve the Lord. Paano ngayon mangyayari yung ako at ang aking pamilya ay maglilingkod sa Diyos? Hindi ka naman pwedeng makapaglingkod ng direkta sa Diyos, sabi ko nga. At saka wala ka namang pwedeng itulong sa Diyos. Wala kang pwedeng ipaglingkod sa Diyos. Ay walang kulang ang Diyos. Amen? Walang kulang ang Diyos. Ang utos niya ay paglilingkod sa kapwa bilang iyong pinakapaglilingkod sa Diyos. Kaya maraming Kristiyano, again, ang tinatamad maglingkod. Nag-aalangan maglingkod. Nag-aalangan mag-commit ng buhay. Baka ito pagpapaguran ko to tapos mga ano pala to. Ito ay pagbibigyan ko ng aking buhay tapos pala mawawala din. Sayang lang ang paglilingkod na sinasabi. Kagaya ngayon, kasama mo ang buo mong pamilya. Sakripisyo ginawa mong yan. Paano ngayon kung nadismaya ka, nadisappoint ka, hindi ka natuwa? Paano ngayon yung in-invite mo na tatay mo, anak mo, kapatid mo, asawa mo, ay gustong-gusto mo maglingkod kayo ng buong pamilya, ngayon ay hindi natuwa, hindi na bless. Paano ngayon? Dapat isaisip natin ang paglilingkod sa Diyos ay pinapatunayan sa pamamagitan ng paglilingkod sa iyong kapwa. Amen. So, diyan mo masusubok kung totoo kang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng paglilingkod mo sa iyong kapwa. Kaya yung iba, gumagaan ang pakiramdam kapag nakakatulong sa kapwa. Amen. Gumagaan ang pakiramdam kasi na-fulfill mo yung iyong misyon. Nagagawa mo yung iyong misyon. Kapag nakakatulong sa gawain ng Panginoon, nakakasama sa paghayo, nakakasama sa prayer meeting, nakakasama sa pag-aayos ng ganitong simbahan, nakakatulong para umasenso ang gawain ng Diyos, napapagaan ang kanilang pakiramdam kasi totoo nilang nagagawa yung paglilingkod sa Diyos. Yung namang mga Kristiyano na hinihintay paglingkuran, hindi po ganun kasaya yan. Hindi ganun kasaya. Kasi pag hindi mo napaglingkuran yan, malungkot na sila. Pag napaglingkuran mo, masaya sila. Pero ikaw na naglilingkod, basta nakapaglingkod ka, magiging masaya ka kasi nagagawa mo yung pinapagawa ni Lord sa iyo. Yan ang tunay na paglilingkod na hinihingi ng Diyos sa atin. Yan ang tunay na paglilingkod. Paano natin magagawa yan? Bilisan natin. Paano magagawa yung paglilingkod na yan? Paano natin ma-accomplish yan na hindi naman ganyang kadali ang maglingkod sa Diyos? Ang hirap po niyan. So, ang tanging key, the key to a right choice. Yan. Ano ba yung susi para tayo ay magkaroon ng tamang choice na paglingkuran ang
Diyos at ikaw at ang iyong pamilya. Magbasa tayo agad ng Biblia. Sige po, basahin natin agad. Psalms 25, verse 12. Who then are those who fear the Lord? Who then are those who fear the Lord? He will instruct them in the ways they should choose. Meaning, ganito kasimple salita, yun daw may takot sa Diyos, ang taong kay Yahweh ay gumagalang, matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Yung lang pong taong may takot sa Diyos, yan ang makakapili ng tamang pagpili. Yung tao pong may paggalang at pagkatakot sa Diyos, sila yung magkakaroon ng tamang pagpili. Hindi lahat ng pamilya ay kayang sabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Pag wala kang takot at paggalang sa Diyos, kahit araw-araw mong sabihin na maglilingkod kayo sa Diyos, hindi mo magagawa. Hindi mo magagawa. Proverbs 9, verse 10, tingnan nga po natin. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And the knowledge of the Holy One is understanding. Kapag ikaw ay may takot sa Diyos, nagsisimula kang magiging marunong. Magsisimula kang magiging marunong, maging sa iyong mga pagpili, sa iyong mga choices. Kaya yung mga binasa natin sa panahon ni Moses, sa panahon ni Elias, sa panahon ni Moses, nangamatay sila. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. Kaya ang pagpili nila, sipin mo kung mulat ang mata, ang pagpili nila yung nakakasumpa at nakakamatay. Hindi nila pinili yung nakakabuhay at nakakapagpala. Bakit? Kasi wala silang paggalang sa Diyos. Kaya yung wisdom wala sa kanila. Anong gusto ko pong sabihin ngayon, mga kapatid? Anong gusto kong ipakita at ipaliwanag sa inyo? Marami pa rin tayong choices na ginagawa araw-araw. Marami po. Life is full of choices, sabi ko sa conclusion. Life is full of choices. Minsan ay hindi natin napapansin, may napipili na pala tayong makakasama sa atin. Pero sana, kung life is full of choices, ilagay natin sa una na sasabihin mo at ang iyong pamilya, para sa akin ay maglilingkod ako sa Diyos. Para sa akin at sa aking pamilya ay sa Diyos kami maglilingkod. Yan nawa ang ilagay mong una sa iyong listahan. Paano mangyayari yon? Kailangan magsimula kang may mataas na paggalang sa Diyos. Magsimula kang magkaroon ng takot sa Diyos. Sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sino daw yung tutulungan ng Diyos na pumili ng tamang pagpili? Yun daw may takot sa Kanya. Yun ang tutulungan niya ng tamang pagpili. Kaya po napakahalaga na magpakababa tayo at lumapit sa Diyos ng tamang paglapit para tulungan niya tayong piliin ang tamang desisyon. Napakarami kong nakakausap. Ang mali-mali ng mga choices na ginagawa, hindi nila nakikita. Bakit? Kailangan dito ng pusong nagpapakababa at may mataas na paggalang sa Diyos. Tingnan niyo, pusong nagpapakababa na may mataas na paggalang sa Diyos. Yun ang kailangan para tulungan ka, patnubayan ka ng Diyos sa mga tama mong desisyon. Sapagkat nung ang Diyos ay nagdesisyon, hindi siya nagdalawang isip para sa iyo, pinili niyang ibigay yung kanyang anak para sa iyo. Pinili niyang magsakripisyo yung kanyang anak para sa iyo at sa iyong pamilya. Pinili niyang mamatay sa krus ang kanyang anak para sa iyo ulit. Nagsacrifice siya at napakaraming hirap ang kanyang dinanas para sa iyo. Pinili niyang gawin yon para sa iyo. Kaya si Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Kayo po, ano naman ang pagpiling gagawin ninyo para sa Diyos? Pinili ng Diyos na isakripisyo niya yung kanyang anak. Pwede niyang hindi gawin. May choice ba ang Diyos? Meron, kung tutusin. Bahala kayo. Mapahama kayo sa kasalanan niyo. Pero pinili niya
na iligtas kayo at tubusin. Kayo po, anong pagpili ang inyong gagawin para sa Diyos? Anong pagpili ang inyong pipiliin? Simulan po ninyong magkaroon ng mataas na paggalang sa Diyos at tutulungan niya kayo pumili ng tamang pagpili. Pero kung binabaliwala natin ang Diyos at ang Kanyang salita at ang ating mga prinsipyo at mga tradisyon ng ating pinipilit, mananatili, hindi natin makikita ang tamang pagpili. You need to fear the Lord. Magkaroon ka ng mataas na paggalang sa Diyos, tsaka mo lang mapipili ang dapat piliin. Ito lang, isipin mo, sa huli, bago ka mag-pray, pinili ng Diyos na ibigay yung Kanyang anak. Mahirap ba? Sakripisyo ba? Mahirap. Pero ginawa niya para sa iyo. Anong pagpili ang gagawin mo ngayon? Anong pagpili mo, ikaw at ang iyong pamilya, kung buo ang pamilya mong narito ngayon, anong pagpili ang iyong gagawin? Madali lang pumili. Isa lang ang Diyos na pipiliin, tapos yung iba ay hindi na Diyos. Isa lang ang Diyos na paglilingkuran, tapos yung iba ay hindi na Diyos. Walang maraming hirap sa pagpili. Isa lang ang nag-offer ng kanyang buhay para sa iyo, para ikaw ay matubos. Hindi ka mahihirapang pumili. Piliin mo buhay at pagpapala o kamatayan at sumpa. Sabi ni Elijah, sino ba piliin nyo? Yung Diyos. Kung si Yahweh ang Diyos, paglingkuran nyo siya. Kung si Baal ang Diyos, paglingkuran nyo siya. Malinaw na pagpili. Pero hindi pa rin nakikita ng tao yon. You need to fear the Lord. Kailangan matuto tayong gumalang at magpakumbaba sa Diyos para linawin niya yung ating isip. Makapagdesisyon tayo ng tamang pagpili. Tandaan po ninyo, araw-araw ay araw ng pagpili. Every day is a day of choices. Ngayong araw na ito, piliin niyong paglingkuran si Yahweh. Ikaw at ang iyong sambahayan. Tumayo po tayong lahat ngayong umagang ito. Hindi po mahirap ang Bible, mga kapatid. Ang Biblia ay hindi mahirap. Napakadali lang ng Bible. Sipin nyo, ganun lang kaliwanag yung pagpili sa panahon ni Moses. Piliin ninyo ang buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. O kung buhay at pagpapala, sundin ninyo si Yahweh. Paglingkuran ninyo siya, buhay at pagpapala. Pero ang tao hindi pa rin siya pinili. Sabi ni Elias, kung si Yahweh ang Diyos, siya ang paglingkuran nyo. Kung si Baal ang Diyos, siya ang paglingkuran nyo. Ngayon, napakadali lang pagpili. Kung hindi Diyos yun, huwag paglingkuran. Yung Diyos ang paglingkuran. Ang dali-dali lang. Ang dali-dali lang makita. Pero hindi nakikita ng marami. You need to fear the Lord. Magkaroon ka. Okay lang po na umupo po yung mga senior citizen. Okay lang po, mga kapatid, mga tatay, lolo, lola. Pwede po kayong umupo lang. Okay lang po. Kahit yung iba pang medyo pagod, ay pwede po kayong umupo. Pag po kayong tatayo, okay lang po. Ang mahalaga, nagpapakababa tayo sa Diyos at meron tayong mataas na paggalang sa Diyos. Ulitin ko, sabi ni Elias, kung si Yahweh ang Diyos, siya paglingkuran nyo. Kung yung iba ang Diyos, edi yung iba yung paglingkuran nyo. Si Moses again, ulitin ko, buhay o pagpapala, kamatayan o sumpa. Isa lang, napakadali pong piliin. Kaya hindi madaling magdesisyon ang mga tao dahil walang paggalang, walang respeto sa Diyos. Pero iba po tayo, pamilya ng Diyos sa CCM Concepcion. Hilingin po ninyo sa Diyos na bigyan niya kayo ng pusong nagpapakababa ngayong oras na ito. Hilingin niyo sa Diyos na bigyan kayo ng takot sa Kanya. Bigyan kayo ng paggalang sa Kanya. Maniwala po kayo, ang totoong takot sa Diyos ay pagpili na paglingkuran ang Diyos. Ang totoong may takot sa Diyos ay pinipili na piliin niya ang Diyos na kanyang paglilingkuran at wala nang iba. Kasi walang ibang pwedeng paglingkuran kundi ang Diyos. At ang paglilingkod sa Diyos ay paglilingkod sa gawain niya, paglilingkod sa ministry niya, paglilingkod sa mga kapatiran bilang isang pamilyang nagmamahalan. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah.
Purihin ang iyong pangalan sa umagang ito, O Diyos. Panginoon, hindi aksidente na may family day. Hindi aksidente, Panginoon. Meron ganito para magdesisyon ang buong pamilya kung sino ang kanilang paglilingkuran. Napakalinaw, O God, ng mga binanggit namin mga talata. Kung si Yahweh ang Diyos, siya paglingkuran. Kung hindi Diyos yung mga hindi Diyos, huwag paglingkuran. Hallelujah. As for me and my house, we will serve the Lord. Purihin po ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Dakilang Diyos, sa aking panalangin po sa lahat ng narito ngayon. Lalo na yung mga first time na nakarating dito, O Diyos. Malinaw po ang kanilang narinig, Panginoon. Dapat ikaw at ang iyong pamilya ay sama-samang naglilingkod sa Diyos. Kapartner ka ng iyong buong pamilya para maglingkod sa Diyos. Dalangin ko, Panginoon, lahat ng mga nakarating ngayon, lalo na yung mga pamilya na hindi laging nakakarating dito, dalangin ko, O God, magkaroon silang lahat ng paggalang sa iyo. Mataas na paggalang, hindi lang basta paggalang. Fear, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Bigyan mo sila ng mataas na paggalang sa iyo, Panginoon, para sa kanilang pagpapasya ay tulungan mo silang magpasya ng tama. Ikaw kasi ang tumutulong sa pagpapasya ng mga may takot sa iyo. Ikaw ang tumutulong sa kanila para piliin nila ang tama. Napakaraming tao sa Israel ng panahong yon. Napakalinaw ng offer, buhay at pagpapala. Pero pinili pa rin nila ang kamatayan at sumpa dahil wala silang takot sa iyo. Bigyan mo ng takot sa iyo ang bawat isang narito ngayon. Paggalang sa iyo, Panginoon, upang mula ngayong oras na ito, mula ngayong araw na ito, ikaw lamang ang kanilang paglilingkuran. Hallelujah. Panginoon, salamat sa mga nakarating ngayon, lalo na yung mga senior citizen namin na kasama ngayon. God, palakasin mo ang kanilang makatawang pisikal para makabalik pa sila, makapaglingkod sa iyo. Palakasin mo ang kanilang mga nanghihinang katawan. Kung mayroong mang karamdaman ay kayo magpagaling sa kanila, Panginoon. Iparanas niyo ang iyong biyaya sa umagang ito sa bawat isa sa kanila. I-bless mo ang aming family day ngayon. I-bless mo ang aming pagtitipon ngayon. Ma-enjoy namin ang iyong presensya hanggang matapos kami mamaya, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Sige po, kahit nakaupo kayo, itaas po ninyo inyong kamay. Sumain niyo ang pagpapala ng Panginoong Jesus. Pagalingin kayo sa inyong mga karamdaman. Lutasin niya ang inyong mga problema. Bigyan niya kayo ng kapayapaan. Ingatan niya kayo sa lahat ng araw. At tanggapin ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Tanggapin rin ninyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Samahan kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. God bless po. God bless po. Makakaupo na po kayong lahat.